Init-init at malutong na pandesal ang gagawin natin for today's video. Samahan niyo ako. Nire-ready ko nga po pala muna lahat mga mi ng kakailanganin ko para tuloy-tuloy na tayo. Naku nga pong nilagay mga mi tubig, yeast, asukal, pati na rin itong asin. Hahalo-haluin nga natin ito mga mi hanggang nga po matunaw. Follow, like, and share naman kung gusto mo ng mga ganitong food vlogs mga mi. Salamat! Pagkatapos naman, sinet aside ko yan ng 15 minutes mga mi bago ako naglagay ng 2 cups of harina. Naglagay din ako ng gatas, itlog, tsaka ako na nga ito hinalo-halo. Dahil nakalimutan ko na ang mga sukat nito, ilalagay ko na lang sa comment section mga mi dahil first time ko rin namang gawin ito. Hahalo-haluin na natin to at mamasa-masahin mga mi. Naglalagay din ako pa konti-konti ng harina dito. Pagka nga po nakikita nating okay na siya, yung medyo stretchy na mga mi, pwede na to. Naglagay pala ako ng mantika mga mi sa aking plastic gloves para naman nga po maging shiny, malambot itong ating pandesal. Kinover ko lang ito ng cling wrap mga mi, babalikan natin after 2 hours para naman nga po mag double size siya. Natulog muna kami at pagkabangon namin ganito na mga mi, o diba? Dahil magmamasa pa tayo, maglalagay ako ng cling wrap sa aking lamesa para naman nga po malinis. Binudburan ko nga pala ito ng konting harina lang mga mi, tapos nilagay ko na yung ating dough. Araw na akong natatakam sa pandesal mga mi at meron naman mga sangkap at may oven naman kaya for the go. At base naman nga po dun sa napanood ko mga mi, pagkagaganitong stretchy, tipong nabibinat-binat talaga, maganda daw yung kakalabasan ng ating pandesal. Umulman na nga ako dito ng pahaba mga mi at hihiwa-hiwain natin ito. Kwento nga si Mario na nagtrabaho siya sa bakery noon, mga 10 taong gulang siya noon mga mi, kaya naman ina-advisean niya din ako. Kaya ako kahit first time kong gawin ito mga mi, perfect ko kahit papaano. Nung katas ko siyang hiniwa-hiwa mga mi, sinet aside ko lang ulit ng 30 minutes at pagkatapos naman naglagay na ako ng breadcrumbs dito sa aking baking pan. Yung mga dough naman natin mga mi, finix ko na dito at hihiwa-hiwain ko ulit sila kasi nalalakihan ako. Kasi nga alam kong aalsa pa to siya mga mi, kaya naman hiniwa-hiwa ko na gamit ang kutsara. Isip ko nga para mas tumami na din at syempre makatikim lahat ganun. Perfecto pang kape mga mi, kaya naman tara i-oven na natin. 10 minuto ko lang din naman ito inilagay sa oven mga mi at grabe, nakakatuwa din talaga. Hindi ko alam kung mababa ang kaligayahan ko mga mi or sadyang natutuwa lang ako kapag nga nagagawa ko yung mga gusto ko. Tulad nga ngayong araw mga mi at hindi ko inaasahan na perfect itong nagawa ko at walang palpak ni isa. Pagkatapos naman na ng 10 minuto mga mi, pwede na natin to kunin. Sabi nga sa 2 cup ng harina mga mi, heto't ang dami ko na rin talagang nagawa. Aminin nyo, masarap ang tinapay lalo na kapag mainit, ang sarap ikape. O siya mga mi, salamat sa panonood. Bye-bye mo. Minsan talaga akala mo hindi nyo kaya. Biruin nyo mga mi, 2 lang kami ni Mario na nagbaklas na itong mga kahoy dito. Tapos naliliwanagan na rin ako at nakikita ko na yung lawak. Ay mga mi, another day, another mini vlog. Galing ko sa school magtinda mga mi, heto't pinaglalabas ko na yung mga pinaggagamit ko. Isang araw pa pala to ganap mga mi, heto ibababa ko yung oven ko dahil magluluto ako ng pandesal. Nga kasing kuryente dito kahapon mga mi, kaya naman ngayon ko lang din talaga to na voice over. Ano nga pala akong separate vlog mga mi ng paggawa ko ng pandesal at heto pipicturean na natin. Natutuwa nga ang puso ko mga mi dahil kahit papano meron na naman ako natutunang gawin. Pagkatao ko hindi na ako kumpleto kung wala akong cooking vlog, baking vlog, basta mga mi yung tipong may gagawin akong pagkain. Kaya paano ba namang hindi tataba itong asawa ko mga mi, syempre lamon ng lamon at ang asawa niya luto rin ng luto. Kaya naman yung kasipagan ko ng isang araw, sinagad-sagad ko na mga mi, naglaban na din ako. Kahit nga gagawa pa ako ng paninda ko neto mga mi, syempre ang dugo ko talaga namang buhay na buhay. Kako nga para hindi na rin ako maipunan mga mi at sayang din talaga ang oras. Nadamihan na nga kasi ako kapag nga puno na ang basket mga mi at nalalabhan din talaga ng maayos kapag konti lang ang labahan. Pagka nga rin kasi maramihan mga mi at iipunin ko pa to, naku masakit na rin talaga sa likod. Pero alam nyo ba, salamat talaga sa Lord mga mi dahil sa lakas na ibinibigay niya halos nagagawa ko lahat ngayon. Yung pagtitinda, nagagawa ko pang maglinis ng bahay at naasikaso ko pa yung mga anak at heto nga't nakakatulong pa ako kay Mario. Kahapon mga mi, walang ilaw at 1 oras lang din yung tulog namin. Nako, pinursige namin itong mabawasan yung mga kahoy. Yung tipong nakatutok talaga kami mga mi na maayos nga itong bahay namin. Punong-puno na rin kami ng banding netong si Mario mga mi. Paano ba naman kasi ako talaga ang labor niya, yung tipong taga-abot ng kahoy. O diba, literal na kaming 2 lang talaga ang magtutulungan sa habang buhay. Masasabi kong hindi talaga madali mga mi dahil yung mga kamay namin, kung makikita nyo lang nako, panay gas-gas na din. Kung hindi mapipit-pit ng kahoy nako, mapupukpok ng martilyo mga mi. Pero kahit ganun at syempre masakit din minsan, nako tinatawanan na lang talaga namin. Hapon-hapon kaming nagbabaklas dito
linggo at 2 linggo na din namin ginagawa ni Mario. Kahit pa paano nalilinawan na rin kami sa pinagawa namin at talaga namang nakakatuwa mga mi. Di lang sa nakikita mo na yung pinaghirapan mo kundi magpapatuloy kang magpursige para mas mapaganda pa nga ang bahay nyo, ganun. Dito na siguro talaga kapag nag-grow na yung pamilya nyo, iniisip mo na yung ikakaganda ng buhay at bahay nyo, ganun. Siyempre lagi natin hingin ng tulong at gabay ng Lord mga mi. Pero hindi naman natin magagawa ang lahat ng ito kung hindi siya. Kung hindi niya ipinapahintulot at ipinagkakaloob ang mga ito. Salamat sa panonood!